forfeiture of assets and with perpetual disqualification to hold public office, including former President Rodrigo Duterte. Inakusahan mo rin ang KOJC of committing a crime. And why did KOJC allow that to happen? These are grave crimes. Kaya nga po, ang amin namang sagot sa inyo, patunayan ninyo, simple lang. Prove it with clear evidence now. Present your evidence, clear evidence, linking President Rodrigo Duterte to the acquisition of the helicopter and airplane. Kasi if you can prove it, nandito po ang mga officer po ng KOJC. Okay. Nandito po ang dito po sa aking left side, si Ma'am Neng Lisada. Officer po siya ng KOJC. Ma'am Neng, tanungin kita. Papayag ka ba, pipirma ka ba ng dokumento na ibigay mo kay Senator Trillanes at saka kay Nicolas Torre kung mapatunayan nila na kay Presidente Rodrigo Duterte yung mga eroplano at helicopter? Papayag ka? Deal or no deal? Go ahead. Oh. Deal. Walang atrasan. Distinguished members of the media, fellow Filipinos and friends, throughout our nation's history, under every previous administration, the kingdom of Jesus Christ has freely worshipped and served God without interference. Today, that sacred freedom is under siege. SMNI was indefinitely suspended. Pastor Apollo C. Quiboloy, our beloved founding president, falsely maligned and incarcerated. We survived the June 10, 2024 raid, our day of infamy, and the 16-day KOJC siege in August 2024. We chose silence. We healed. We sought no retaliation. Yet, injustice persists. We are mere whipping boys for political agendas. What is holy has been politicized. Our faith, weaponized. To Trillanes and Nicolas Torre, I extend this challenge in behalf of KOJC. Substantiate your claims that PRRD owns the KOJC chopper and plane. Present irrefutable ownership documents and legal proof here today. If you succeed, and they are yours, but if you fail, as we expect, you have to go to Davao City, cleanse the airplane, including the hangar yourselves, but this time with your tongue. Why? Because your accusations are so grave. This reflects the justice of God, who waits to vindicate the righteous and judge the wicked. The kingdom of Jesus Christ stands firm. We will not yield. Divine justice will triumph. Meron din kaming Pilipino. Deal or no deal ba yung aming hamon po sa inyo? Para po sa maintindihan talaga ni former Senator Antonio Trillanes at ni former General Nicolas Torre, ito po ang Tagalog version po ng mga sinasabi ko. Mga kagalang-galang na miyembro ng media, kapwa Filipino at mga kaibigan, sa buong kasaysayan ng ating bansa, sa ilalim ng bawat nagdaang administrasyon, malayang nakapagsamba at nakapaglingkod sa Diyos ang Kingdom of Jesus Christ nang walang panghihimasok. Ngunit ngayon, ang sagradong kalayaang ito ay sinasalakay. Ang SMNI ay sinuspinde indefinitely. At si Pastor Apollo C. Quiboloy, ang dating executive pastor ng Kingdom of Jesus Christ, ay maling pinaratangan at ikinulong. Nalampasan namin ang raid noong Hunyo 10,
2024 ang aming Day of Infamy at ang 16-day siege sa KOJC noong Agosto 2024. Pinili naming manahimik. Naghilom kami. Hindi kami naghangad ng paghihiganti. Ngunit, nagpapatuloy pa rin ang kawalan ng hustisya. Ginagawa lamang kaming pambala at kasangkapan para sa mga agenda sa politika. Ang banal ay ginagawang politikal at ang aming pananalampalataya ay ginawang sandata. Kay Antonio Trillanes at Nicolas Torre, hinahamon ko kayo in behalf of KOJC. Narito ang kasunduan dito. Patunayan ninyo ang inyong mga paratang na pagmamay-ari ni PRRD ang KOJC assets katulad ng chopper at eroplano. Maglatag kayo ngayon din ng lehitimong dokumento ng pagmamay-ari at legal na ebidensya. Kapag napatunayan ninyo sa inyo na ang mga ito, ngunit kung mabibigo kayo gaya ng aming inaasahan, magtungo kayo sa Davao City. Linisin ninyo mismo ang eroplano at hangar gamit ang inyong dila. Deal? Ito ay sumasalamin sa hustisya ng Diyos na naghihintay upang bigyang katarungan ang mga matuwid at hatulan ang masasama. Matatag na naninindigan ang Kingdom of Jesus Christ. Hindi kami uurong. Magtatagumpay ang banal na hustisya. General Torre, Senator Trillanes, deal or no deal? Yan lang po ang aming opisyal na statement ng KOJC. Okay. I will read again the English statement, official statement of the KOJC so that there will be no confusion whatsoever. No? Because we are here in order to really challenge Senator Trillanes as well as former General Nicolas Torre to show proof. I will read again the statement in English so that there will be no confusion and the statement should be clear in your minds. Again, here is the official challenge. Distinguished members of the media, fellow Filipinos and friends, throughout our nation's history, under every previous administration, the Kingdom of Jesus Christ has freely worshipped and served God without interference. Today, that sacred freedom is under siege. SMNI was indefinitely suspended. Pastor Apollo Siquiboloy, our beloved founding president, falsely maligned and incarcerated. We survived the June 10, 2024 raid, our day of infamy, and the 16-day KOJC siege in August 2024. We chose silence. We healed. We sought no retaliation. Yet, injustice persists. We are mere whipping boys for political agendas. What is holy has been politicized. Our faith, weaponized. To Trillanes and Nicolas Torre, I extend this challenge. This is the deal. Substantiate your claims that PRRD owns the KOJC chopper and plane. Present irrefutable ownership documents and legal proof here today. If you succeed, they are yours. But if you fail, as we expect, you have to go to Davao City. Cleanse the airplane hangar yourselves with your tongue. Deal? This reflects the justice of God, who waits to vindicate the righteous and judge the wicked. The Kingdom of Jesus Christ stands firm.
we will not yield. Divine justice will triumph. That is the official statement of KOJC in English. And why are we here again? Because in a media interview, ang sabi kasi ni Senator Trillanes, sabi niya, ang non-cover namin yung mga private jet or helicopter na binibili ni Pastor Kibuloy, sa kanya yun, kay Duterte. Kasi pag titingnan mo, mas madalas pa siyang gumamit kaysa sa true owner, kaysa kay Pastor Apollo Kibuloy. Kailan niya ito sinabi? April 27, 2026, sa interview niya kay Karen Davila sa Head Start. Now, bakit kami kailangang rumispondi dito? Kailangan naming rumispondi dito kasi napakabigat po ng kanyang akusasyon. He is practically accusing my client, yung aming minamahal na pastor, no, na siya po ay guilty ng violation ng AMLA law. And in conspiracy pa siya ni former President Rodrigo Roa Duterte. Alam mo, yung violation na yan, under the AMLA law, may imprisonment yan, 4 to 7 years yan. Tsaka, meron pa niyang forfeiture of the assets. Not only that, the public officer who will be pronounced guilty will suffer either temporary or full disqualification to hold public office. Imagine that. That is a very grave accusation. So we are here because he is imputing a crime against KOJC as well as Pastor Apollo Kibuloy. Pero kung susuriin natin yung kanyang akusasyon, kung ikaw ay estudyante ng lohika, ang tinatawag noon, non-sequitur. Kasi po, ang kanyang akusasyon daw, na-uncover daw niya, he would give you the impression that he underwent a very clear investigation into the matter ni hindi naman siya ngayon miyembro ng PNP. Pero sabi niya, na-uncover namin. Oh. Yung mga private jet or helicopter na binibili ni Kibuloy sa kanya yun kay Duterte, anong proof niya? Ang proof niya, ito, pag titingnan mo, mas madalas pa siyang gumamit kesa sa true owner. Prueba ba yun? That is not evidence under the law. Why? Kasi nga po, hindi nga yan picture, hindi yan video, hindi yan testimony na si Presidente Duterte talaga ang bumili. Yun ang ebidensya doon. Kung meron ba siyang resibo na si Presidente Duterte or yung KOJC ang bumili doon, yun ang ebidensya. Ang ebidensya na non-sequitur, it does not follow. Why? Because Pastor Apollo Kibuloy, if you know him, is a very generous man. Patagal na po siya kasi po ang KOJC, napakaraming miyembro ito in 200 countries and in 2,000 cities. Marami pong nagbibigay ng tithes kay Pastor Apollo Kibuloy. And through the years, and of course, may nagkakaroon siya na ngayon ng mga properties yung KOJC mismo. Na, bago pa nga naging mayor si Presidente Rodrigo Duterte or during the time that he was mayor in the early years, may helicopter na po si ang KOJC. So, to accuse President Rodrigo Duterte as using Pastor Apollo Kibuloy to be a vehicle for money laundering is really a below-the-belt accusation. His usage, now we are not agreeing, we are not conceding that President Duterte may have used it because indeed, he was able to use it especially during the campaign. Okay? Pero yun po ay nature talaga ni Pastor Apollo Kibuloy. Kung may maghingi sa kanya ng pabor, kaibigan niya, di pagbigyan niya kasi kinakailangan. At hindi lang yan. Pag may mga calamities noon, nagpapahiram din si Pastor Apollo Kibuloy ng kanyang, ng kanyang helicopter. Pag meron ding mga government functionaries na kunyari hindi available yung mga government helicopters at nagre-request kay Pastor Apollo Kibuloy,
binibigyan niya ng tsansa na makagamit kasi kinakailangan yun ng kanyang mga kaibigan at ng gobyerno. Kasalanan ba ni Pastor Apollo Sikibuloy kung ang nature niya or yung KOJC are by nature generous talaga? At may proof ba siya na kay Pastor Apollo Sikibuloy ba talaga yun? Kasi nga po, ang KOJC ay may separate and independent personality than Pastor Apollo Sikibuloy. Kaya nga po, ngayong gabi, kinaklaro po namin dito ngayon, no? Kung mapatunayan niyo po, Senator Trillanes, kasi si General Torre din, nag-agree din sa Manila Times. Nandun yung kanyang report doon sa Manila Times. At ang banner story pa ng Manila Times, Torre echoes Trillanes claim, Kibuloy became Duterte money laundering front. Ano ang kanyang ebidensya? Ha? Ang ebidensya niya dito, according to him, no, we do not need a big investigation to see the obvious. If Kibuloy's followers were really very strong and very many, why was it not seen on the ground? And he was referring to the siege of KOJC. Ganito kasi yun. Hindi po ebidensya na nung pagpunta niya, when he violated the religious and property rights of KOJC, na hindi pumunta yung mga miyembro, sino bang gusto magpunta niyan? Oh, 5,000 policemen to arrest one person principally and 5 others. No? Hindi naman terorista si Pastor Apollo Sikibuloy, he is a man of God. Pero tingnan mo sa kadami niyan. At saka may reputasyon pa si General Torre. Ang rinig-rinig kasi days before, months before, gusto na niyang salakayin yung KOJC. Nakipagkita pa nga siya sa akin eh. Nagpakita pa nga siya ng picture sa akin yung isang building na parang natunaw. Parang implying na baka ganun daw ang mangyari daw sa KOJC. Ang sabi ko naman, wag naman ganun, sir. Oo. Ang may reputasyon niya, matapang daw siya masyado. At kung gusto kang hulihin, hulihin daw, yun ang reputasyon. At saka napakapangit daw niya, yun ang reputasyon. Nung nagkita naman kami, hindi naman siya ganun kapangit pala. May pagkagwapo din naman pala siya. Pero yung reputasyon niya, na napakatapang daw niya, of course, that caused a ripple effect to the member. Sino pa bang gustong magpunta doon? Na yung kanilang leader, na respetado masyado, not only in the Philippines but in the entire world, ay sinalakay niya nga how much more yung mga miyembro na mga ordinaryong tao lamang. More than 70% of the members, 7 million members of KOJC are ordinary persons. Although we should also admit na may mga mayayaman din. Oo, na mga negosyante rin. Oo. Kaya nga, huwag kayong magtaka kung yan ang ngayon pagmamayari ng KOJC. Kasi nga po, that is a product of hard work, that is a product, gift from the Lord Almighty, so wag nyo dapat questionin yan. Kaya balik ako doon sa aming hamon. Sir, General, wala pong personalan ito. I have to be here in order for you to understand. Senator Trillanes, wala ding personalan po ito. You have to understand that you are accusing Pastor Apollo Sikibuloy of grave crimes with penalties of imprisonment, with forfeiture of assets, and with perpetual disqualification to hold public office, including former President Rodrigo Duterte. Inakusahan mo rin ang KOJC of committing a crime. And why did KOJC allow that to happen? These are grave crimes. Kaya nga po, ang amin namang sagot sa inyo, patunayan ninyo, simple lang. Prove it with clear evidence now. Present your evidence, clear evidence, linking President Rodrigo Duterte to the acquisition of the helicopter and airplane. Kasi if you can prove it, nandito po ang mga officer po ng KOJC. Okay. Andito po ang dito po sa aking left side, si Ma'am Neng Lisada. Officer po siya ng KOJC. Ma'am Neng, tanungin kita.
papayag ka ba, pipirma ka ba ng dokumento na ibigay mo kay Senator Trillanes at saka kay Nicolas Torre kung mapatunayan nila na kay Presidente Rodrigo Duterte yung mga eroplano at helicopter? Papayag ka? Deal or no deal? Go ahead. Deal, walang atrasan. Ayun. Dito naman sa aking right side, klaruhin natin ito. Officer din, isang high officer, kilala ninyo palagi sa SMN na ito, si Ma'am Nori Cardona. Oh, Ma'am Nori, being an officer of the KOJC, would you sign a document transferring your precious assets such as the helicopter and the airplane to former Senator Antonio Trillanes and Mr. Nicolas Torre, Mr. na siya ngayon kasi hindi naman siya general, to Mr. Nicolas Torre, i-transfer niyo sa kanya pag napatunayan nila ngayon na kay PRRD daw yung mga assets na yon. Deal or no deal? Deal. So anytime na mapatunayan nila, pipirma kami. O yun. Ha? Anytime. Anytime na mapatunayan nila na kanila kay PRRD yung mga eroplano at helicopter, inyo na yun, sir. At least, meron kayong helicopter at eroplano. Nakasakay na ako ng helicopter. Maganda nga. Oo. Pero, kung hindi ninyo mapatunayan po, ito naman. Walang personalan ito. Grave masyado yung accusations ninyo. Ito naman hingi namin. Pwede tayo magpermahan ng kontrata dito. Kung pupunta kayo dito, gawa kaagad tayo ng kontrata. Perma tayo. Or kung hindi kayo available dito, i-inform nyo lang ako, pupunta ako dito, perma tayo ng kontrata. Kung hindi nyo ma-prove na kay PRRD yun, didilaan ninyo. Dila Ano? Dila. Yung hangar ng KOJC, pati yung eroplano kung may makita kayo doon, at saka helicopter. Fair ba yan? Fair yan. An eye for an eye, a tooth for a tooth. That's biblical. Hindi nga yan, mabuti nga yan, magdila lang kayo, hindi kayo makukulong eh. Hindi kayo ma-forfeit yung mga assets, hindi mawawala sa inyo. Dila lang yan. Dala ka lang ng tubig. Okay na yan. Napakagaan talaga yan. So kung ready po kayo, ready kami anytime, but give us at least 3 days notice kasi gusto ko talaga nandito para magpermahan tayo ng kontrata sa harap po ninyo. Walang personalan po. You accuse my clients of grave crimes and I have to likewise make this press conference very serious so that you will know and understand that we are likewise serious in hurling this challenge to you. Maraming salamat po at sana maintindihan ninyo bakit namin ginawa ito. Attorney, i-clear ko lang uli. Ayong sa pag hindi nila napatunayan, no, kasi inopen nila ito, pinost nila, no? Hindi sila natakot mag-post. Pag hindi nila mapatunayan na si PRRD ang may-ari ng eroplano at saka chopper ng KOJC, ito yung deal, di ba? Nalilinisin nila yung belly or bottom ng jet at saka ng chopper at buong hangar sa loob. Pati yung apron, attorney, sa labas. Yun, yung apron At pala. dila Tama. nilang gagamitin nila. So bakit dila? Kasi nagsasalita sila. So yun ang ginamit nilang weapon, dila din ang pangbabayad nila, ipang lilinis nila. So Okay. yun yung deal sa KOJC. Tsaka i-explain ko pala bakit dila. Because the tongue is very powerful. As a matter of fact, Musliman ako. Sa mga Musliman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa amin din, yan din. You should use your tongue properly. Properly and in accordance with the instructions of Allah subhanahu wa ta'ala. Before you use your tongue, be sure that you have the necessary evidence. Especially if you malign other persons. If you accuse other persons. Kailangan meron kang ebidensya. Hindi yung ang proof mo. Kasi pag titingnan mo, mas madalas pa siyang gumamit kaysa sa true owner. Ebidensya ba yan? Si Pastor Apollo Siquibulay is a very generous man.
Kung mag-request nga siguro siya noon, kung nung mabait pa siya, baka pinagbigyan pa siya, pahiramin din siya. Yung mag-request din siya sa KOJC na pagamitin siya, posible na meron nga ako mga kaibigan, hindi ko na lang i-name, na mga public officers, former public officers. Minsan hindi available yung kanilang chopper, government chopper. Alam mo naman, ilan lang yung mga, ilan lang yung mga government choppers. They call KOJC. And then, they inform Pastor Apollo Sikibuloy. And such is granted. Kasi, if that is granted, proof na ba yan na siya ang may-ari? Ako, kunyari lang, para maintindihan ng mga tao, meron akong property, farm, doon sa Davao del Sur. Farm is equivalent to a property also. Ang nandun palagi, yung aking kapatas, yung aking uncle, siya ang nandoon palagi, siya ang gumagamit na aking farm. Pag mag-harvest siya, kung maawa siya sa akin, bigyan niya ako ng share. Kung hindi, kanya na yun. Ang ibig ba sabihin, siya na ang may-ari doon? Hindi naman. Ako pa rin ang may-ari noon. Kasi, nga po, siguro generous lang din ako, pinagpabayaan ko lang siya kasi wala rin siyang ibang hanap buhay. So, yun po ang example doon. So, yung kanyang ebidensya, pag titingnan mo, mas madalas pa siyang gumamit kaysa sa true owner. Hindi po ebidensya yon, Senator Trillanes. Sana po, ma-prove mo yan, kasi kung ma-prove mo yan, iyon na yung aeroplano, iyon na yung helicopter. At saka si General Torre din, former General Torre, walang personalan ito, sir. Kung ma-prove mo rin, sir, na kanila yon, kay PRRD yun, at hindi sa KOJC. Sa inyo na yan, sir. Pero kayo na lang dalawa sabot. Ano ba yan sa Tagalog? Mag-usap-usap kung kanino yung helicopter, kanino yung aeroplano. Huwag kayo mag-away. Kayo naman ang mag-agree niyan. Basta sa inyo na po yun. Okay? Deal or no deal? Complaint kung makatotohanan at may sapat na batayan para ito ay iusad o ipatransmit papunta sa Senado. Ang ginagawa ngayon po dyan sa House of Representatives ay mini kangaroo court trial. Ayan. Ibig sabihin po, lagpas na sa kanilang otoridad at wala na po sa kanilang kapangyarihan na pilitin ang Anti-Money Laundering Council na gumawa ng kriminal na mga hakbang. Bakit po? Sapagkat ang pagtestigo kahapon ng mga opisyal ng Anti-Money Laundering Council, lalo na sa pangunguna ng kanilang bagong talaga na Executive Director na si Ronel Buenaventura, ay pagpapakita po ito na nilabag ang tatlong mahalagang batas. Ito ay ayon sa mga eksperto sa legal na propesyon, kagaya po ng aming kapanayam kagabi or sa the other day, pagkatapos mismo ng showdown ng mga illegal na ginawa sa House of Representatives, nakapanayam po namin ni Dr. Lorraine Maribadoy si Attorney Harry Roque. And sa kanyang pahayag, binanggit po ni Attorney Harry Roque na ang ginawa ng AMLAC ay criminal actions. Mga paglabag po sa mga batas. Number 1, nilabag po ang constitutional provision on the protection of privacy of communication. Na dapat yan ay nasa Bill of Rights at karapatan po yan hindi lamang ni Vice President Sara Duterte, kundi mismo ng iba pang mga mamamayan na mayroon pong nakasaad na may pribilehiyo at karapatan tayo na pangalagaan ang privacy of our communications. Pangalawa, without a court order, binulatlat at ipinakita ang mali-mali at binaluktot na konteksto o wala man lang pagpapaliwanag kung bakit may mga transactions na sinusundan ang Anti-Money Laundering Council mula pa ng panahon na hindi pa Vice President si Sara Duterte. That means for 19 years, 3 taon pa lang siya naging Vice President, pero buong 19 years na record, binalikan po ng Anti-Money Laundering Council at binulatlat without explaining the proper context, violating the bank secrecy law. Dapat po may court order yon. At lahat po halos na mga abogado alam po yon na paglabag yon sa bank secrecy law. Sapagkat hindi ka pwede magsagawa ng pagbubulgar
o paglalahad ng anumang investigasyon kung it involves financial transactions and bank transactions ng isang individual dahil yan ay protektado po ng specific na batas na tinatawag na Bank Secrecy Law. So for you to be able to produce the data and related information patungkol sa iyong iniimbestigahan, you have to have a court order on that. So dapat may court order. Maliban na lang po kung iyan ay nakasaad sa iyong report sa Anti-Money Laundering Council na mayroong sapat na batayan at nag-request ang bangko na gawin mo yon. So nilabag din po ang pangatlong batas, yung Anti-Money Laundering Council Law, kung saan sinasabi doon, without a court order, there is a special instance or mayroon pong pagkakataon na pwedeng magsagawa ng special transaction review sa mga bank transactions involving a certain individual or a certain group kapag mayroon pong request mula sa bangko na may pagdududa sila na mayroong nagaganap na illegal o nakakaduda na mga transaksyon. So, yan po ay malinaw din na nakasaad sa Anti-Money Laundering Council Law na nagbuo nito na kailangan may court order or kailangan po may request ang mga bangko o ang isang bangko o ang isang financial institution na mayroong nagaganap na posibilidad ng illegal transactions. So malinaw, tatlong batas yun. At according kay Attorney Harry Roque, kapag napatunayan po ito at sakaling magsampa ng reklamo, si Attorney Mans Carpio, yung asawa po ni Vice President Sara Duterte, at pati po si Vice President Sara Duterte, ng kasong kriminal laban sa AMLAC, lalo na dito kay Executive Director Ronel Buenaventura, na mukhang sadyang inilagay at pinaniobra nila Marcos, nila Lisa Araneta para ito ang magmaniobra ng pagpapahiya at mga pagpapakalat ng nakakaduda at binaluktot na impormasyon. So may kulong po ito, pati po sila Malita Girl Luistro, may kulong ito ng 3 taon hanggang 8 taon, depende sa desisyon o hatol ng korte, at mayroong kabayaran na 500,000 per count bilang penalty or danyos. So, 3 batas yun, at sabi ni Attorney Harry Roque sa aming panayam sa kanya sa programang Bigwas ng Agila, criminal actions po ang ginawa ng Anti-Money Laundering Council, and this is very dangerous kasi pwedeng ulitin nila ito in the disguise na may inimbestigahan lang sila, at dahil po mayroong subpoena, kunwari sa isang komitiba like dyan sa House of Representatives Committee on Injustice, ay lalabagin nilang 3 mga provision ng mga batas, lalo na ang Bill of Rights sa saligang batas, pati po ang special provisions ng mga batas sa Bank Secrecy Law, at pati po sa Anti-Money Laundering Law. Ayun, mga kababayan. So, pangalawang punto natin, maliban po na ginamit, naging weapon for demolition attack and political persecution and dirty black propaganda ang AMLAC at ang House Committee on Injustice. Kanila din pong ipinakita ang kanilang malisyoso at baldado, imbalido na uri ng argumento, sapagkat ang ipinakita doon ay mga GTV or gross transaction value. Ano pong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin po niyan, ang lahat ng mga transaction, deposit, withdrawal, ay tinotal nila. Tapos tiningnan ang naiiwan na cash sa deposito, at hindi po nangangahulugan na kung nagdeposito ka ng 1 million at nag-withdraw ka ng 800,000, ang pera mo ay 1,800,000. Dapat 200,000 lang. Yan po ang problema kung i-present mo ang gross transaction value. Ibig sabihin po, sinadya na lituhin at linlangin ang tao. Yan din ang ginawa ni Antonio Trillanes. Pinakita niya na may mga bank deposits, pero ang tanong sa kanya, saan mo nakuha ang bank deposit slips, ang bank deposit records? May court order ka ba niyan? At pangalawa, sino nagsabi na drug lord yan? Ikaw lang naman ang nagsasabi. Na sinabi mo na may 181 million pesos na idiniposito ang isang drug lord in several instances sa mga Duterte. Kay Pangulong Duterte, kay Sara Duterte, kay Pulong Duterte, kay Basti Duterte. Dati niya nang sinabi po yan. At paulit-ulit niyang kinukuha ito sa basurahan kahit na nabubulok na ang kwentong ito. So mukhang Madriaga Bicoy Part 2 nga itong ginawa ni Trillanes din dyan sa House of Representatives, no? So,
ang mga figures, ang mga numero, ay hindi po nagsasalita ng katotohanan kaagad. Kahit pa na mayroong mga allegedly ay may suspicious transactions, hindi po automatic yan na ebidensya. At pangalawa, hindi rin po yan konklusyon na may kasalanan. Ang mga aligasyon, at lalo pa kapag ang ginawa po ay illegal ang pamamaraan, hindi po ito magiging batayan ng makatotohanang ebidensya. Ang ibig sabihin po niyan, the fruit of the poisonous tree doctrine in the rules of evidence sa criminal cases, or even sa rules of evidence, basic po na dapat tama at patas ang pagkuha ng ebidensya. Hindi siya ninakaw, hindi siya pinalusot, hindi siya ginawang special operations. At kaya, walang value sa kaso na ito ang mga ginawang kriminal na paglalahad at ginawang pag-atake at ginawang marumi na laro ng propaganda ang paglalantad na ginawa ng Anti-Money Laundering Council. Pangalawang punto ko dito, mga kababayan, napakadelikado na ang gobyerno na mismo ang lumalabag sa batas, ginagamit at iniikutan ang batas, binabaliktad ito at ginagamit na instrumento sa pangwawasak sa maruming laro ng politika ang mga institusyon ng gobyerno na dapat ay humahabol sa totoong mga kriminal at hindi para sa political operations. Yan po ang naging kalagayan kahapon ng Anti-Money Laundering Council. Naging isang katawa-tawa at naging isang kahindik-hindik na ahensya na pwede silang magladlad ng mga impormasyon na kulang sa konteksto, walang paliwanag at ang higit sa lahat, walang otoridad at basbas ng desisyon ng korte. Kasi kailangan para makuha daw, according sa mga abogado, itong desisyon ng korte na pabuksan ang mga bank accounts and bank transactions ng isang individual o isang grupo ay ma-establish mo ang probable cause at ang pagsasampa ng ganyang petisyon upang i-grant ang access to the information on certain individuals or certain groups para po sa pagbibigay ng open public information of their financial and bank transactions, kailangan ipetisyon mo ang Court of Appeals. Hindi lang simply Regional Trial Court. Sa Court of Appeals po ito, at ang epekto nito, mga kababayan, ay kailangan magsumiti ka ng patotoo at paninindigan mo na nakabatay ito sa isang pinupursu o sinusundan na pagbubuo ng case build-up. Wala eh. Ito po ay hindi bahagi sa impeachment complaint. Hindi rin po ito nakasaad sa mga attachments o mga attestations ng mga nagsampa ng reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Indeed, it was a clear fishing expedition. Again, that is unconstitutional on the part of the House of Representatives. Hindi nila pwedeng gawin yan. Grave abuse of authority po ito. Kaya nakasampa po ang petisyon hinggil dyan sa Korte Suprema for certiorari na isinampa ng mga independent lawyers group and pati po ni Vice President Sara Duterte. Pero wala pang desisyon ang Korte Suprema. Pero most likely, it is projected na pwedeng ibasura muli ng Korte Suprema by declaring unconstitutional ang lantaran at totoo namang garapalan na pang-aabuso sa otoridad at kapangyarihan na mayroon po na nasasakupan lamang ang Committee on Injustice at ang House of Representatives. So abangan po natin yan, pero maliban sa kriminal na ginawa nila ng paglalantad at maniobra sa dirty propaganda operations, nag-weaponize pa sila ng institusyon. Sa utos ni Marcos, inikutan ang mga batas, yung Saligang Batas, yung Bank Secrecy Law, at pati yung Anti-Money Laundering Council Law na nagbuo sa AMLAC, at pati na rin po ang mga proseso sa Rules of Evidence, binaluktot na rin nila. Para lamang masunod ang kapritsyo na mapapahiya, matatapunan ng putik at mawawasak ang pagkatao, ang integridad ng isang Sara Duterte. Ayon, pero ang tanong, may epekto ba? Makakabawas ba ito sa pagtitiwala at pagsuporta ng mayoriya ng mga mamamayang Pilipino sa kanilang paniniwala na matino at maayos ang pagkatao
at kakayanang mamuno ng isang Vice President Sara Duterte. I don't think so na may epekto yon, mga kababayan. Ang naniniwala doon na tuwang-tuwa at nagbubunyi sa ginawa po ng Anti-Money Laundering Council ng mga kriminal na pagbubulgar ng walang dahilan, ng tama at batayan sa utos ng korte at inikutan ang mga batas, kasabwat ang Committee on Injustice ng House of Representatives at pati po ang drama tumbling and drama gimmick ni Trillanes. All of this amount to nothing kung ang pag-uusapan po ay ang patuloy na pagyakap at pagsuporta ng mayoriya ng mga mamamayang Pilipino sa Vice President. Naniniwala pa rin po ang mamamayang Pilipino na laro ng apoy ng maruming politika, ng mapangwasak na uri ng pagtutulak at pagpupundo sa isang impeachment operations na ang layunin po ay wawasakin ang pagkatao ng Vice President. So walang epekto. Third point po natin, delikado ito sapagkat this will create precedents. Ibig sabihin po, pwedeng gamitin ito sa sinumang mga impeachable official sa susunod na presidente, lalo na kapag nagamit po ang Kongreso at ang AMLAC sa ganitong uri ng katarantaduhan. Sa mga Korte Suprema na mga hukom na kagaya ng kanilang attack ngayon laban sa very vocal and very strong advocate of social justice at para po sa pagsunod at pagtanggol or pagtatanggol sa konstitusyon, kagaya po ni Justice Marvic Leonen. Pwede pong gamitin ng ganito, kagaya ng ginawa nilang pandaraya nila Hontiveros at ng grupo nila De Lima noon panahon na inaatake nila si dating Chief Justice Renato Corona. The same attack, ginamit ang Kongreso, inikutan ang batas, binutas ang batas para lamang masunod ang kapritsyo noon ni Noynoy Aquino na mapapatanggal niya si Chief Justice Renato Corona dahil po nagalit ang pamilya nila Aquino at mga kuhangko sa pagdesisyon ni Justice Corona na dapat mapunta at maibalik ang malaking bahagi po ng Hacienda Luisita sa pagmamay-ari at benepisyo ng mga manggagawa at mga manggagawang bukid at mga sakada o mga bahagi po ng mga manggagawa sa Hacienda Luisita. Mga almost 5,000 hectares yun. At yun ay ikinagalit ng pamilya Aquino at Kuhangko, kaya hinabol-habol at pinadurog ni Noynoy Aquino si former Chief Justice Renato Corona. At ito nga po ang ginamit nila pandaraya sa mga paglalahad ng mga bank transactions, bank records, pati sa mga ari-arian noon, ginamit pa pati ang LRA or Land Registration Authority. Only to find out later na sabi ng Ombudsman, sabi ng Sandigan Bayan, walang kasalanan at walang ginawang krimen patungkol sa pandaraya ng kanyang salin o anumang pandaraya sa ill-gotten wealth na sinasabi itong si Chief Justice Corona. Pero patay na siya. The damage has been done to him, to his family, to his children, at sa buong mga ilan pang mga bahagi ng kanyang pamilya, sapagkat lumabas na kahit may katotohanan ng lumantad, late na, ay patuloy pa rin po ang pagkawasak at epekto ng pagkawasak sa kanyang kasiraan sa pangalan niya. Yan po ang gustong gawin ng House Committee on Injustice. Alam po nila na hindi ito tatayo sa pagdating sa impeachment court sa Senado. At alam din nila na hindi nila kayang papatanggal si Vice President Sara Duterte dyan sa House of Representatives because the authority for trial and decision on the impeachment complaint must be at the Senate convened or convening o bilang binubuo na impeachment court. At hindi po yan sa House of Representatives. At ang trial at ang presentation ng mga ebidensya, testigo at mga dokumento and other related evidence para ito ay tingnan kung tama, makatotohanan at may value sa impeachment complaint against the Vice President, that can only be done in a full-scale impeachment trial that should have been done dapat sa Senado. Ngayon, inaagaw at inaako ng tarantadong House Committee on Injustice ang ganitong uri ng kalapastanganan. Kaya nga, grave abuse of authority. Dahil pagdating sa Senado, hindi po makakalusot yung kwentong kotsero at kwentong pangbarbero lamang ni Madriaga na isang scripted at lantarang ginawa na mga pagsisinungaling. Kahit itong AMLAC, madudurog ito pagdating sa Senado. Kasi nasaan ang court order that authorizes you to do that? Kung walang court order na sanang bank requests
that you are being requested to assist the bank for a certain or series of alleged questionable and anomalous transactions that will warrant the participation of AMLAC. Wala silang may pakita. Therefore, nilabag nila hindi lamang ang Bill of Rights sa konstitusyon, hindi lamang nila nilabag ang tungkol sa usapin po ng pagkakaroon ng dapat court order bago ka gumawa ng ganitong kalapastanganan sa pribadong mga pinag-uusapan na financial and bank transactions ng isang tao at pati po ang Anti-Money Laundering Act. Lahat ng ito nilabag at nilapastangan ng House of Representatives kasabwat ang Anti-Money Laundering Council. At ang Anti-Money Laundering Council po ay direktang nakokontrol po yan ng presidente. Instrumento yan po ni Marcos. Pero nagkamali sila sapagkat ang taong bayan ay hindi naman po tanga at bobo. Para hindi makita na ito lahat ay dinisenyo lamang para siraan ang pagkatao ni Vice President Sara Duterte, pahinain ang political support ng tao sa kanya at magkaroon ng kalituhan doon sa hindi pa decided kung ano talaga ang tama at totoo. Pero lalo pa lamang nilang binuksan na di bali nang maging kriminal sila at gamitin ang prosesong kriminal at mga pandaraya at mga abuso basta lamang masira at matapunan nila ng putik ang pagkatao ni Vice President Sara Duterte. Mga desperado. Yun, mga kababayan. But definitely, hindi nila kayang ito ay panindigan at mailusot sa Senado. Sakaling i-transmit nila at itulak papunta sa Senate Impeachment Court. Abangan ang iba pang mga pananaw dito sa Ka Eric Celis Balita at Talakayan. Hindi mo na ako makapag-live sa Facebook. At kung mag-live stream ako, baka YouTube muna ang gagamitin po ni Ka Eric. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala at pagsuporta. And thank you for sharing, promoting, and campaigning for our videos and for our channel. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone, and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay! Kung makakapag-live stream po tayo sa YouTube na lang, and then ipopost na lang natin sa Facebook, no? At i-announce ko na rin na sa YouTube lang sila pwede mag-live stream follow kay Ka Eric. Sige, tapos sa Bigwas ng Agila po, mayroon naman tayong program. At tuloy-tuloy naman po ang paglilingkod ni Ka Eric dyan sa programa natin na Bigwas ng Agila. So maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta. Umaabot na po sa mga 90,700 ang subscribers ng ating channel na Ka Eric Celis. At utang na loob ko po yan sa inyo, pati po sa mga tumutulong na ma-promote ang ating videos at magkaroon po siya ng viewership. Yung bayad o monetization po ng YouTube ay sa pamamagitan ng mga views sa videos, no? Bagamat mataas-taas na rin po ang ating subscribers, kulang na lang tayo mga 9,000 para maabot natin yung 100,000 para sa ating certified YouTuber na maka 100,000 ka. Yung viewership po ng ating mga videos hindi po ganun kataas. Kaya kukunti rin po ang monetization, pero it's okay. Importante po, tuloy-tuloy lang. May nanonood, may nakikinig, at may nagtitiwala po sa advocacy ni Ka Eric. Anyway, ang paglaganap ng views, ang mga content, nasa sa choice po yan ng mga manonood kung ano pong pakikinggan nila kasi medyo seryoso po ang mga topic na tinatalakay ni Ka Eric. Kaya ganyan po, mayroon tayong mga limited lang ang nakaka-appreciate siguro ng serious political commentary na content ng ating channel. Pero hindi ko naman po pwedeng gawin yan na parang magpakwela o baguhin ko ang platform at ang content ng ating political commentary channel. Kasi po yon ang kakayanan ni Ka Eric, yan din po ang pagkatao ko at personalidad. Mahirap ko pong i-adjust yon na maging kwela o katawa-tawa o comedy ang ating content, di po ba? Hindi bagay,
And of course, maraming salamat din sa inyong pagtulong sa pag-come up ng piyansa ni Ka Eric. Inaantay ko na lang po ang Regional Trial Court Branch kung saan pwede po kaming mag-process ng piyansa at ang pag-surrender ni Ka Eric po. Kung lumabas na po ang order of the court na pwede na po akong arestuhin sa arrest order, kasi hindi pa nakuha ng aming abogado, pero sinabihan na po kami na arestuhin na ako. At may mga nakikilala naman tayo sa NBI na nakita nila na nasa arrest order priority po si Ka Eric, kasama po si Ginoong Jason sa mga vloggers o sa mga social media personalities. So, kaya naghahanda tayo ng dalawang kaso po ang isinampa. Yung isa is unjust or unlawful publication. Hindi ko alam ano po yung kaso na yun, bakit nagkaroon ng unlawful publication. Ang isa is cyber libel. Yung cyber libel po is a crime against person yan. Dapat ang nagsampa ng reklamo si Marcos Jr. Kung siya ay nasaktan o na-offend or maliciously imputed, ang pagtatanong ko po sa kanya tungkol sa kanyang tungkulin na ipahayag ng tapat at lubusan ang kanyang kalagayang pangkalusugan at ang state of his mental, physical health status, given the fact na inamin niya mismo ang pagkakaroon ng tinatawag na chronic diverticulitis o yung pamamaga ng diverticulum na bahagi ng kanyang bituka. So kung na-offend siya sa pagtatanong na yan, which is a constitutional guarantee ng aking karapatan sa pagtatanong bilang isang ordinaryong mamamayan, at obligasyon naman po yan ng presidente na makatotohanan at tapat at matuwid na magpahayag ng status update sa kanyang health situation, lalo na kung mayroong mga balita tungkol sa pagkakasakit niya, na sa konstitusyon din po yan. Pero hindi nag-file ng cyber libel si Marcos Jr. against me or against kay Jason Sa. Ang nag-file ng kaso po, NBI. Hindi naman sila offended party. Ang mga kaso po, kagaya ng rebellion, inciting to sedition, yung gusto mong pabagsakin ng gobyerno at gumamit ng karahasan at mag-udyok ng karahasan at kaguluhan, yon crimes against the state yon. So pwedeng mag-file ng kaso yan, hindi kailangan ng presidente, pwedeng ang PNP, ang AFP o kaya ang NBI. Sa kaso ng mga sedition, inciting to sedition, rebellion, of that kind of cases. Pero ang cyber libel, kung sino po ang napapatungkulan ng komentaryo o pahayag, publication man o verbal or oral or broadcast, yun dapat ang mag-file ng kaso. Hindi ko maintindihan kung bakit pinayagan ito ng piskalya, ng prosecutor. Alam naman po natin na ito ay mali. Kahit hindi ka abogado, hindi nga nagsampa yung inireklamo di umano na nasaktan at nainsulto doon sa pahayag at komentaryo ni Ka Eric at ng iba pang vloggers, which is Marcos. Bakit ang NBI ang mangingialam? Wala pong legal personality ang NBI pag ang pag-uusapan ay cyber libel pertaining to Marcos. No, sobrang OA, sobrang abusado. Okay. Pero itong unlawful publication, hindi ko alam anong ibig sabihin. Hindi naman ako nagpakalat ng sinasabi nilang fake or fictitious na medical report from St. Luke's Hospital. Hindi ko po yun pinost sa Facebook ko. Hindi rin po ako nagkomentaryo tungkol doon kasi alam ko kuryente yun, no? Because medical records, hospital records, and bank records are supposedly confidential in nature. At yan ay mayroon pong mataas na antas ng data privacy protection. So I should know about that. I don't know about Jason Sa kung nag-post siya sa Facebook niya. Baka doon po na pertain yung unlawful publication. Pero hindi po ako nag-publish noon mga kababayan. Okay, anyway, thank you po sa mga tumulong na magkaroon po si Ka Eric ng pagtitipon kahit paunti-unti lang ng ibang piyansa. Hindi pa namin alam magkano. May nagsasabing 40,000. Ang lawyer ko po, baka sabi niya mahigit pa, baka umabot ng 80,000 pesos ang ipapiyansa natin. So maghahanap muna kami ng patingi-tingi
na mahihiraman in case na kukulangin pa, mga kababayan. Sige lang, with your prayers and with your support, malalagpasan po natin ang paghamon na ito. Bahagi po yan ng pinili natin na advokasya na mayroon pong resulta ng panggigipit, panunupil at mga pananakot at pamimerwisyo. Lalo na kung hindi nakikinig at hindi bukas sa makatarungan at makatotohanang pagpupuna ang administrasyon. At ang tingin nila sa mga nagkikriticize at mga nagbibigay ng komentaryong negatibo na nakabatay naman sa aktual na kaganapan at mga pangyayari, tingin ng gobyerno ni Marcos ay mga kalaban ng gobyerno. Kaya ginagamit po at inaabuso ang batas, na-weaponize ito at pati na rin po ang mga institutions which are supposedly guardians of democracy for the rights of the people like NBI, PNP, DILG, DOJ, Ombudsman. Nagagamit lahat ito para magkaroon po ng malawak, organisado at sistematiko na paglulunsad ng opensiba, legal and institutional offensives para perwisyuhin, takutin, paluhurin, lumpuin at paralisahin at patiklupin ng lubusan at manahimik na ang mga political opposition figures kagaya po ni Ka Eric. Kaya ko ito pinagdadaanan. Okay lang naman sana kung bastante ang resources ni Ka Eric, wala namang problema kung kinakasuhan tayo. Pero every time na kinakasuhan po tayo, nangungutang si Ka Eric, nanghihiram at minsan hindi ko pa nababayaran. Ayan po ang kalagayan ni Ka Eric. Pero sabi ko nga, pinili ko yan na manindigan kasama po sa ating mga mamamayan na tuligsain at labanan at itakwil ang pandarambong at pangungurakot sa gobyerno ni Marcos Jr. at manindigan na ipagtanggol ang mga mamamayan sa kanilang karapatan na magkaroon ng matino at maayos na panggobyerno na hindi kurakot, bulok at abusado at magnanakaw. So ito po ang price ng aking paninindigan. Okay? Kaya naman po, nagpapasalamat pa rin si Ka Eric na nandyan ang mga tagapagsuporta at tagapanood at mga naniniwala kay Ka Eric sa advocacy po natin, no? For your stand to be in solidarity and in prayer with Ka Eric. Pinapasalamatan ko po yan, mga kababayan. So sana po, huwag kayong magsawang manood, mag-share ng mga videos natin at manalangin dito po sa mga pangyayari na nagkakaroon po ng mga panggigipit, panghaharas, panunupil at pamimerwisyo ang gobyerno ni Marcos laban po sa kagaya ni Ka Eric na pinagdadaanan ko. Siguro lilipas din ito, no? May kasabihan tayo sa Biblia, though I may not be spiritually that much of an expert hinggil sa Bible, pero naalala ko po na this too shall pass. Lilipas din ito. At magtiwala lang tayo na ang Diyos natin ay Diyos ng katarungan at Diyos ng pagbangon at pagbawi para sa mga nagigipit at nadudurog na mga mamamayan o mga individual man na lumalapit sa Panginoon. Ayan. So, anytime today, anytime this week, ay sinabihan na tayo na maghanda ng piyansa, kaya si Ka Eric muna ay hindi mo na masyadong aktibo sa mga public appearances. Kasi nga po, nag-aantay tayo na makapag-post ng bail para makakuha tayo ng order of release. So, kailangan kong ihanda ang sarili ko at malaking bagay dyan, yung mga requirements, isa dyan ay ang pagkakaroon po ng capacity to pay the bail o yung piyansa. Mga kababayan, tinalakay ko po ito para magkaroon ng update hinggil sa kalagayan ni Ka Eric, kasi nagtatanong kayo bakit hindi siya nakakapag-live at bakit hindi po tayo nagkakaroon ng pagkakataon na maging aktibo ako sa mga ilang mga public appearances. Ito na pong sagot, no? Si Ka Eric po ay dumaranas ng panggigipit at may mga kasong pending pa at may mga hearing sa court
I think I am having right now active ang kaso ko kay Atom Araulio na pinaburan siya ng korte laban sa akin at kay Lorraine Badoy nang walang hearing sa amin o nang walang presentation of our case of evidence and testimony and counter evidence in absentia, default. Dahil na-late po ng isang araw ang aming pre-trial brief, nag-hearing po kay Atom Araulio na case na 2 million wounded feelings damages, 2 million pesos, nang hindi kami nakasama. Hindi kami nakapag-present ng mga ebidensya, ng testimonya, wala kami sa court hearing. Si Atom Araulio lang ang kanyang mga abogado at ang kanyang mga testigo. Inaward ng judge ng wala man lang kaming kalaban-laban at wala pong hearing na nangyari. Yon, si Carol Araulio at si Teddy Casino, mga dati kong kasamahan sa CPP, NPA, NDF, nag-file din po ng kaso na 2 million damages laban kay Eric at kay Lorraine Badoy. Separate cases din ito dahil daw wounded feelings, nasaktan daw ang damdamin nila, hindi sila makatulog nang ini-identify ko po sila at nila Lorraine Badoy at ng grupo sa Laban Kasama ang Bayan program namin nung kami po ay aktibo pa sa SMNI at sa program na ipinagkaloob po ni Pastor Kibuloy ang paglaban sa communist terrorism ng CPP, NPA, NDF. 2 kaso din po yan. So 3 na. Yung inciting to sedition ng police, PNP CIDG, 4. At itong cyber libel ng NBI, 5. 5 po ang hinaharap na mga kaso ni Ka Eric. Mabuti po at walang regular na singil na bayad. Mag-aabot-abot lang ng panggasolina-gasolina o pang snacks si Ka Eric, no? Kasi wala man si Lorraine Badoy sa Pilipinas, nasa Japan yata siya. So ako po ang umarap sa mga kasong ito at ang abogado ko po ay volunteer lawyers, si Attorney Mark Tolentino at si Attorney Marlon Busantog. So wala din po akong kakayanan na regularly magbayad ng appearance fee. Minsan nangungutang pa ako sa kanila para mabayaran po yung mga filing fees, mga reproduction, photocopy at mga pangbayad sa staff na pumupunta sa korte. Pero issue talaga ang kaso. Okay lang kung may abogado ka na willing kang tulungan kahit hindi ka nagbabayad regular o wala kang regular professional fee. Kagaya po sa aming ugnayan at pakikipagkaibigan ko kay Attorney Marlon Busantog at kay Attorney Mark Tolentino. So yan po ang epekto na dinadanas ni Ka Eric. Nangihina din po ba si Ka Eric? Opo, nangihina din pong loob ko dahil tao lang ako. Hindi po ako tapat at hindi ako magiging totoo kung hindi ako pinanghihinaan ng loob. Pero lumalaban lang po. At kasi siyempre pamilyado din po ako. May mga anak po ako, may asawa ako. So apektado din po sila ng mga hinaharap. Mantakin mo 5 ang kaso. Related sa pinapanindigan mo, yung kay Atom Araulio na yan, Teddy Casino, Carol Araulio, tungkol yan sa paglaban ko. At ng mga kasama ko, kasama yan si Lorraine Badoy, sa paninindigan na maibunyag ang CPP, NPA, NDF at ang iba't ibang mukha at pamamaraan nila ng pagwasak sa ating kabataan, sa ating mamamayan at sa ating bansa sa loob ng mahigit 50 years. And then ang ginawa nila, kinasuhan nila ako at si Lorraine Badoy para tumahimik kami at patiklopin kami. Mga kababayan, wala ding tulong na sa amin ang gobyerno ngayon sapagkat wala naman kami na sa gobyerno. Hindi na po ako bahagi ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. So, ang isa, yung cyber libel na NBI po ang nangaharas at nanggigipit, may unlawful publication pa daw akong kaso at yung inciting to sedition dahil nanawagan ako that the AFP in times of actual crisis of leadership, when the president becomes the real source of the problem, the armed forces of the Philippines has the historical experience and nakalagay din po yan sa saligang batas that they shall be the protector of the state and the people, and there is no ruling on the Supreme Court that the withdrawal of support from the Commander-in-Chief is tantamount to kudeta. Wala pong ganong nangyari sapagkat naganap po yan sa panahon ni General Angelo Reyes nang ang AFP at pati ang PNP ay nag-withdraw ng support kay President Estrada
at nagkaroon ng pagkakataon na mag-assume bilang presidente si Gloria Macapagal Arroyo due to constitutional line of succession. And technically, Joseph Estrada resigned when the AFP leadership and PNP leadership declared their withdrawal of support. Hinggil po dyan ang pinag-usapan sa mga rally na nagsasalita ako at dyan ka ako kinasuhan ng inciting to sedition. Dahil inuudyokan ko daw ang AFP na mag-alsa laban sa presidente. Which, hindi kinasuhan ng ganong kaso si General Angelo Reyes when he led the withdrawal of support from the Commander-in-Chief during that time. At technically, nag-resulta sa pag-resign ni Joseph Estrada, pag-create ng vacancy sa Office of the President noong 2001 January and resulting to the ascendancy to power of former President, ngayon ay Kongresista, Gloria Macapagal Arroyo. Samantakin mo, kasuhan ka ng kriminal na mga kaso, magpapiyansa ka, hanap ka ng abogado, mag-attend ka ng hearing. Just because you are voicing out, nilalabas mo po ang pahayag para sa mamamayan na hindi nakakapagsalita openly, and then sinasalamin mo ang sentimiento at saloobin ng mga mamamayang Pilipino sa kalagayan ng bansa at kalagayan po kung paano nagiging bulok at mapang-abuso at magnanakaw ang gobyerno. Sa pagsasalita mo na yan, kahit na yan ay may garantiya ng proteksyon sa saligang batas, sa Bill of Rights, hindi po yan kinikilala ng gobyerno ni Marcos. Hinahabol po kami, ginigipit kami, piniperwisyo kami upang kami po ay tumiklop. I could have chosen na magsipsip sa kanila nung kami po ay pinarelease doon sa pagkakakulong namin ng illegal ng almost 8 araw sa Kongreso noong 2023 December. Inopera na po ako na magtrabaho sa side ng Marcos. Hindi ko na lang babanggitin po ang lumapit sa akin ng mga senior military officers. At ang offer, syempre, very tempting, 250,000 ang monthly retainer at mayroong bonus operations na 1 million. Hindi ko po yung tinanggap, hindi po ito gawa-gawang kwento. Active pa po ang isang senior officer na yan, general, opo, ang isa nag-general din, nag-retire na. Ang isa, active general pa. So, hanggang doon lang pwede kong ma-share. No? So, they were serving at the pleasure of the President. Pero pinili ko po ang manindigan para kay Pastor Kibuloy, sa Kingdom of Jesus Christ at sa mga leaders nila, kay Pangulong Duterte, kay Vice President Sara Duterte. Nagsalita po ako at tumutol at nagkaroon ng paninindigan upang labanan, ibunyag at itakwil ang katiwalian, ang pangungurakot, ang pandarambong na nagaganap sa ilalim ni Marcos at ang panawagan na ireforma ang gobyerno at tutulan ang paglubha ng ating kalagayan dulot ng bulok at palpak na pamumuno. So I sided dito sa side ng mga Duterte, not because of the Duterte, not because of Pastor Kibuloy lang or because of Kingdom of Jesus Christ, but because sila po ang nagre-represent ng tamang paninindigan at ng tamang direksyon upang dalhin sa mabuting kalagayan at mabuting sitwasyon ang ating bansa. Kaya ko po pinili na manindigan kasama sa kanila. At sila po ay dinadahas din, ginigipit, pinipersecute, pinapahiya, tinatapakan. Si Pastor nakakulong, Pastor Apollo Kibuloy, kahit nagawa-gawa po ang kaso ng isang tao lang laban sa kanya. Naka-freeze order pa ang kanilang mga naipundar sa Kingdom of Jesus Christ na mga ari-arian at kunwari mga financial and bank transactions nila. Hinabol din ng gobyerno ni Marcos. Si Pangulong Duterte pinadukot, pinakidnap at illegal na pinatapon at pinakulong sa Europa. Gamit pa ang ICC na mapang-abuso. At si Inday Sara Duterte, dinudurog din ng kaliwat ka ng kabastusan at mga pangbabaluktot dyan sa impeachment attack nila para tanggalin siya. Ganito rin po ang nararanasan ni Ka Eric. Kaya I know na uunawaan nyo po kung bakit naglalabas ako ng mga saloobin ko para maramdaman nyo rin na totoo nangihina din po minsan ang loob ni Ka Eric. Dumarating din po yan sa akin. Pero pinapalakas ko lang po ang sarili ko. Bumabangon pa rin ako
Pwede naman po akong tumakas, magtago, pero syempre, wala na rin akong kabuhayan pa para mag-survive. Wala na rin akong mukha na ipakita sa inyo kung tatakas po ako at mananahimik na lang. O titiklop na lang at magpaparalisa dahil lamang tinatakot ako. Nakita nyo naman po nangyari kay Colonel Odi Mungao. Nakapailalim siya ngayon sa court martial at pwedeng